have evacuation centers that translate to about 30,000 people. So binibigyan namin sila ng mga pagkain ngayon at saka handa na rin yung mga medical teams namin to cater to the medical needs. Handa na yung mga food packs at nabigyan din kami ng DSWD, ng mga bigas at saka mismo yung mga LGUs natin may mga calamity funds din sila. Ginamit na nila yan para pambili ng mga pagkain. Si Capiz Governor Victor Tangco. Mahigit 70,000 tao na ang nailikas sa mga bayan sa Leyte. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni Leyte Governor Dominic Petilla na posibleng tumaas pa ito habang hinihintay ang bilang mula sa iba pang bayan. Putol na anya ang supply ng kuryente sa lalawigan mula kahapon at putol na rin ang linya ng telepono pero may signal pa ang mga cellphone. Sinabi ni Petilla na wala pa silang natatanggap na ulat na kung may nasaktan sa pagbayo ng malakas na hangin at ulan na dala ng bagyong Ruby. Ipinarating niya sa kanya ng mayor ng bayan ng Babatngon ang bahagyang pagtaas ng tubig sa dagat. Yung mga tao natin na huwag lalabas kasi delikado rin ang malakas din yung hangin. Kahit na mas mahina ito sa Yolanda, delikado pa rin lumabas kasi meron din mga nagliliparan ng mga debris. Baka may ma-injure tuloy sa ating mga tao. Ang evacuation talaga namin noon is ginawa ang preparation na lahat ng mga coastal barangays, kahit poblasyon ng munisipyo na coastal, talagang magsibikas sa evacuation center. Si Leyte Governor Dominic Petilla. Samantala, umaabot na sa 128,000 pamilya ang inilikas sa iba't ibang bahagi ng Albay. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni Albay Governor Joey Salceda na inilikas na rin nila ang iba pang residente na nakatira sa paligid ng Mayon Volcano at 2 pang bundok dahil sa peligro ng lahar. Nabigyan na niya ng tulong ang mga inilikas na residente at ginamit ang Astrodome ng Albay bilang central repacking ng DSWD. Nangangamba naman ang gobernador o sa posibleng maging pinsala ng bagyong Ruby sa Albay dahil sa mabagal na kilos nito. Ang problema talaga, grinder talaga siya, gililin niya kasi. So, sa tagal po ng November 27 po ito pinangalak. Kasi pinag-aralan ko siya dahil short ako na po eh. Talaga lahat po ng kembot nito, talagang pinag-aralan ko kasi ilalaban nga po namin yung ipin. Si Albay Governor Joey Salceda, nauna nang isinailalim sa state of calamity ang lalawigan ng Albay. Muling nadagdagan ang bilang ng mga stranded passenger sa mga pantalan matapos isailalim sa typhoon signal ang iba pang bahagi ng bansa na dadaanan ng bagyong Ruby. Sa tala ng Philippine Coast Guard, umabot na sa 2,453 ang mga pasahero at 686 na rolling cargo ang stranded sa iba't ibang pantalan. 71 barko kasi ang hindi pinayagang bumiyahe ng Philippine Coast Guard dahil sa masamang panahon. Patuloy ang panawagan ng Coast Guard sa mga pasahero ng barko na ipagpaliban muna ang biyahe at patuloy na sumubaybay sa mga weather advisories para hindi na sila makadagdag pa sa mga stranded passenger. Umabot na sa 58,000 pamilya o mahigit 253,000 katao ang inilikas sa mga lugar na posibleng tamaan ng bagyong Ruby. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni DSWD Secretary Dinky Suliman na nanatili sa mahigit 700 evacuation centers ang mga evacuee habang marami rin ang lumikas at pansamantalang nakikitira sa kanilang mga kamag-anak. Patuloy niya ang kanilang pakipag-ugnayan sa mga lokal na gobyerno o local government unit sa pamamahagi ng tulong at nakahanda na rin ang karagdagang supply na agad ding ipapamahagi sa mga lugar na apektado ng bagyo. Umapila rin ang kalihim ng karagdagang non-food items tulad ng hygiene kits, damit, gumot at malong na mga gamit ng mga evacuee. Dagdag pa ni Secretary Suliman na ipapatupad ng DSWD ang Cash for Work program sa mga naapektuhang residente at bibigyan ng emergency shelter assistance ang mga nawala ng bahay. Ililipat din anya sa mga ligtas na lugar ang mga residente na nakatira sa mga peligrosong bahagi o lugar. Yung pong mga non-food items tulad ng hygiene kit, yung damit, panig, kumot, malong, para nang sa ganon ay yan ho yung magamit nila kaagad. At kung sila ay makakabalik na, magsisimula kami kaagad ng cash for work
Pero yung mga hindi po makakabalik dahil nasira yung bahay, maaring magtayo muna ulit ng mga tents para may pansilong sa kanila para bago dumating yung tinatawag ng emergency shelter assistance, yung pang-repair ng trabaho. Pero kung sila po nakatira sa unsafe zone, kung tawagin, sila po ay hindi pababalikin na sana at bibigyan po ng resettlement site. Si DSWD Secretary Dinky Suliman. Puntahan naman natin ang latest dyan sa Quezon Province mula kay Junri Hidalgo. June. Dito sa contingency plan, Super Typhoon ang naliligan ng Quezon kasunod na inaasahang pananalasa ng Bagyong Ruby. Ibig sabihin, kailangang nailikas na ng mga munisipalidad ang mga residente na sa danger zone sapagkat hindi na magre-responde ang mga rescue units mula dito sa provincial capital. Katwiran ng PDRMC na huli ng lahat kung magagaling pa sa kanila ang mga rescue team at mas mainam na nailikas na ang mga residente bago pa manalasa si Ruby. Samantala, nagsagawa na ng forced evacuation ng mga bayan mula sa island municipality ng Quezon at Alabat. Sinabi ni PDRMC Officer Dr. Henry Buzar, layo nito na maiwasan ang buhay na mapipinsala sakaling manalasa si Ruby. Ang naturang mga bayan ang mga naapektuhan ng mga bagyong Yolanda at Glenda kamakailan. Patuloy namang nakatutok ang PDRMC sa track ni Ruby na inaasahang dadaan mamayang gabi hanggang bukas na umaga. Sa ngayon, ambon pa lamang ang nararamdaman ngunit malakas ang hangin dito sa Lucena City, lalawigan ng Quezon. With Ryan Bilbar, itong Radyo Patrol 31, Junri Hidalgo, ABS-CBN News, DZMM. Maraming salamat, Junri. Samantala, alamin naman natin ang latest mula sa Cebu, mula kay Radyo Patrol, June Perez. June, morning. Yes, John, ibinilagay ngayong umaga ni Provincial Disaster Risk Reduction Management Office Chief Baltasar Tribunalo na wala ng kuryente sa dalawang isla sa northern part ng lalawigan Cebu simula pa kagabi. Apektado ang isla ng Bantayan at ang isla ng Camotes at ang ilang mga bayan naman na nasa mainland sa probinsya ng Cebu. Ayon kay Tribunalo na sinadya ang pagputol sa kuryente bilang precautionary measure na rin dahil malapit na ang paglandfall sa pangalawang pagkataon ng Bagyong Ruby doon sa lalawigan ng Masbate. Ang northern part ng lalawigan ng Cebu ay malapit ito sa probinsya ng Masbate. Ayon kay Tribunalo, na ngayong umaga ay napag-alaman nila sa mga disaster officers sa mga bayan sa northern part ng probinsya na nagsimula na ang paghalupit ng bagyong malakas ng hangin bunga ng Bagyong Ruby at dala na nito ang malakas na pag-ulan. Ayon kay Tribunalo na sa oras ito, hanggang sa oras ito ay aabot sa 117,000 na mga individuals ang nasa evacuation centers sa lalawigan ng Cebu. Kabilang na rito ang south bahagi ng probinsya. Samantala, ayon kay Tribunalo na wala namang naiulat pa ng mga sakuna o iba pang mga eventual event naturang resulta sa naturang Bagyong Ruby na makaapekto ito sa northern part ng Cebu at sa ibang bahagi ng lalawigan. Ang northern Cebu at ang Cebu City ay nasa public storm warning signal number 2 pa rin sa mga oras na ito. Yan ang report mula dito sa DYAB Cebu. Ito, Radyo Patrol, June Gares, ABS-CBN News, DCMM. Alamin naman natin ang sitwasyon dyan sa Masbate mula kay Edwin Gadia. Yes, Geraldine, on the spot tayo. Yung location natin ay nandito sa Barangay Canoma, lugar ng Dimasalang, Masbate, para i-confirm yung ulat kagabi kapag nawa daw sa sinasabing akyat ng tubig dito sa nasabing lugar, itong barangay na nasa coastal barangay ng Dimasalang. At nalaman natin na hindi gaano makyat yung tubig. Pero lang ayon kay Pepe Francisco, yung ating kontak na ay naniguro lang siya, kaya napunta siya doon sa kanyang contractor, nakakubli sa isang ilog dito. At sa ngayon dyan at Minya, merong nakahambalan kasi dito na isang bubong ng bahay na pilit na hininila nitong mga
team ng disaster team itong munisipyo ng Dimasalang dahil nakaambalang ito sa kalsada at ito yung mga hiyero at delikado sa mga dumadaan at malakas itong hambalos itong hangin dito at naggagamit na ito ngayon itong mga disaster team ng mga lubid para hilain ito subalit parang hindi nila kayang mahuli dahil sa kalakihan at bagamat andyan yung napakalakas at malakas na buhos na ulan at hangin ay nandito ito sila at yan nga hindi na pwedeng mahula ito at mula sa loob ay nadako tayo dito sa dito sa entrada nitong barangay na ito at sa ngayon ay umalis na itong mga ang disaster team itong Dimasalang dahil muntik matawa ng isang lumilipad na yero itong isa sa anim na mga miyembro ng disaster team pati na ang ilang mga responder nitong barangay Kanumay at ganap din na hindi tayo tatagal dito dahil ito ay coastal area nito ang mga tao pa dyan. Medyo lumalala ang sitwasyon. Edwin, ba't may mga tao pa dyan? Hindi tayo maglalas dahil isa lang ang danan dito talaga. Maya update tayo mula rito sa Uliga ng Muslim yung gagawin niya sa News Diesel. Alamin naman natin yung mga apektadong flight dahil pa rin sa Bagyong Ruby mula kay Radyo Patrol 45 Dexter Ganibe. Dexter. John, umakyat pa sa 131 na biyahe sa Ninoy Aquino International Airport. Domestic international flights ang nakansila ngayong araw ng Linggo, December 7. Nadagdag sa nakansilang international flight ang Calibo Taipei Manila flight ng Philippine Airlines. Nauna rito ay kinansila ng AirAsia ang 4 nitong international flight mula Incheon, Kuala Lumpur at yung patungo ng Shanghai. Nadagdag naman sa mga nakansilang domestic flights ang 54 na biyahe ng PAL Express mula NAIA Terminal 3 patungo at mula sa Katarman, Calbayog, Naga, Legazpi, Masbate, Rojas, Tacloban, Katiklan at Calibo at isang domestic flight naman ng PAL. Ito yung nagmumula sa NAIA Terminal 2 patungo ng Calibo. Umakyat din sa 44 na domestic flights ng Cebu Pacific Air sa NAIA Terminal 3 patungo at mula sa Calibo, Katiklan, Dumaguete, Naga, Legazpi, Rojas, San Jose, Tagbilaran at Verac ang kanselado ngayong araw. Sa NAIA Terminal 4 naman, ito yung Old Domestic Airport, 8 domestic flight ng Tiger Air patungo at mula Calibo, Tagbilaran at Rojas ang nakansila. Habang 19 naman na domestic flight ng AirAsia ZES patungo at mula sa Cebu, Tagbilaran, Puerto Princesa at Calibo ang kanselado na ngayong araw dahil sa banta ng pananalasa ng Bagyong Ruby. Ito ang Radyo Patrol 45 Dexter Ganibe, DSCB News, DZMM. At sa lagay po ng panahon, bagyang humina ang Bagyong Ruby at ito'y nasa bisinidad na ng Catbalogan City, Samar.